Alam mo, sa totoo lang, mahirap talaga lumaki sa Sigbin na country. Kasi Sigbin is real. Alam mo yung anak ko. Naniniwala naman yan kapag ako ang kaharap niya. Kapag akong kausap, ang ganda-ganda ng tawa niya. Kapag si Judas ang kausap, seryoso ang mukha. Parang, alam mo yung nilamukos na apple seed, yung lemon, yung parang ganun. May na ano ba kayong kamukha? Ayun nga, ayun nga ang nangyayari guys. Kapag dito ka lumaki sa country ito, ang pinapairal dito ay kasigbinan. Yan. At ang mga bata dito ay tinuturuan ng pagiging sigbin. Kaya uuwi ako sa Pilipinas ng, alam mo yung anak ko, okay yan, ano ka ba? Anak ko pa. At kahit anong gawin nila, hindi yun nakukuha sa ganun eh. Alam mo kung saan? Kung paano ka maging mabait sa tao. At kung paano mo tratuhin ang kanyang nanay. Yan. At ramdam ng anak ko yun. Kaya uuwi ako sa Pilipinas, magre-relax, kukunin ko yung pera ko, enjoy ko, shopping, yes. Shopping is real, yeah. At hindi ko kailangan problemahin kung ayaw nila kong bigyan ng chance to have a business. I'm not dying for that, baby. You know, honest is, YouTuber is best compared to have a business. Because if you have a business and give you, you know, more job, much better to relax. Yeah. Ang pag-YouTube ko ay way ko to be more success. Yes. At para tigilan niyo ako, Denmark, we need to see you soon in Philippines and talk in legal way. Yeah. You know why? I'm the type of person that I love talk real. Yeah, real talk and get low. Right, slow. Yeah. By the way, guys, alam mo guys, sa totoo lang, ngayon, ang ganda naman ng aking mga text sa aking mga, kapag gusto kong, okay naman. Alam mo kasi sa panahon ngayon, kapag plastic ang kaharap mo, maging goma ka. Yan. Kailangan maging goma ka na sunog na goma para pag naamoy niya yung goma, namamatay na sila. Diyos ko po! Alam mo guys, sa totoo lang kung bakit gustong-gusto kong umuwi ng Pilipinas para magsimba at kahit na mag-donate ako ng 10 pesos or 20 pesos basta nanggagaling sa bulsa ko. At tinuturuan pa ako guys na kumuha ng pera. Ilagay ko daw kumuha ng marami base sa isip ng mga mandurugas at greenie. Diyos ko po! Alam mo guys, sa totoo lang, Diyos ko, alam mo, hindi kasi talaga lahat ng nagsisimba at hindi lahat ng pretend na they love Jesus Christ, they know Jesus Christ, because many of them, they go to church every Sunday, and then, they still thinking stupid to destroy person's life because of money. Diyos ko po! Ay, nako, ang hirap pala ngayon talaga. Kahit orange, wala ka talagang mahihita sa taong madamot. Diyos ko po! Oh my gosh. Oh, alam mo Lord, sa totoo lang, ngayon lang ako nakatanggap at nakarinig ng balitang ang ekspresyon ay, Diyos ko po! Pero, makasalanan ang ugali, kasumpa-sumpa. Kasumpa-sumpang pamilya ang karmay bagsak. Diyos ko po! Parang gusto ko, Lord, talagang magpakabait more. Kasi gusto ko kasi kapag naging miracle mother ako, like of my miracle kids, because they are planning how to kill me as real me, I'm not, I'm real now. But if my kids give me a chance to be, miracle mothers, gusto ko kasi, Lord, durugin ang mga taong nanggago sa akin. Kasi, alam ko kasi kapag miracle ka, magagawa mo kung anong gusto mo at masisilip mo kung talagang ang tao ay mabait at hindi mabait. Diyos ko po! Diyos ko po, nabubulo na ng makasalanan. Kulang na lang.
kasalanan, Lord, kinakarma. Iinom sana ng kape kasi nung narinig niya, Diyos ko po! Nagulat siya. Alam mo, sa totoo lang, Lord, tuwa-tuwa akong pag-usapan ng mga taong demonyeta, linggo-linggo, nasa simbahan, pero gumagawa ng kademonyohan. Diyos ko po! Diyos ko po! Kahit pungkan, wala ka man lang pasalamatan. Diyos ko po! Diyos ko po! Alam mo, kasi sa totoo lang sa panahon ngayon, tinatawanan ko na lang yung mga taong gusto akong patayin, guys. Patalikod, paharap, patuwad, pabaliktad, mapa ang ulo ko ay sa baba. Diyos ko po! Diyos ko po! Ang makasalanan, ang makasalanan na tao nagugulat, nervyoso, kakainom ng kape dahil alam nila na ang karmang pinagpipray nila sa akin ay napupunta sa kanila. Hindi sila makatulog o makarelax. Diyos ko po! Ayun nga guys, ang nangyayari. Nagpe-pray nila na mamatay ako sa nervous, kakainom ng kape, kakainom ng coke, para ako'y mamatay ng maaga, pero takot na takot sila na maging miracle mother ako. Diyos ko po! Ayun guys, grabe guys. Alam mo sa totoo lang guys, mga abno nga ang tao dito guys. Sabi nila, pinaaasa lang daw nila ako sa wala. At papatayin daw nila ako kapag hindi ko ginawa ang gusto nila. Ay, wala naman akong pakialam kung patayin nila ako. Kasi kung mamatay ako, i-wish ko na sana maging miracle baby ako. Dahil kapag ako'y naging miracle baby, maggagawa ko kung anong gusto kong gawin at tutugisin ko ang mga animal para ingud-ngud sa bara ang kanilang blum, 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 blum. Diyos ko po! Matatanggal ang aking virginity kasi alam mo naman, Diyos ko, mahirap. Mahirap magpakasal na nakatikim ka na ng ilang ganun. Diyos ko po! Diyos ko po! Diyos ko po! Iniisip ko kasi kung paano kita maisahan sa pera at sa iyong power. Ay, ang importante kasi makuha ko ang teritoryo mo. Diyos ko po! Alam mo guys, sa totoo lang, nagjo-Diyos ko po, Diyos ko po. Nako. 2023, nangarap na yan. Na dati daw ay hindi. Noong 2023, nangarap na yan guys, na mabili niya to. Bibilhin niya daw. Kasi mas maganda daw na ang titira dito ay isang Katoliko. Diyos ko po! My God, nahiya ako bigla. Bigla akong kinalabutan ng aking kabulbulan. Diyos ko po! Alam mo, sa totoo lang, yung mga tao dito, guys, hindi mo alam. OA nga. OA. Gusto nila ay hingiin lahat. Yan. Hingiin sa'yo lahat. Feeling kasi, pag nandito sila, ay makakakuha sila ng gusto nilang ibang-bang sa akin kung paano nila ako i-deadball. Ang pagiging Katoliko, dapat isa-isip at puso nyo na Katoliko kayo, kilala nyo ang Panginoon, at hindi kayo makakagawa ng kasalanan. Huwag kayong papasok-pasok sa simbahan, labas-pasok sa simbahan at gagawa ng kagaguhan. Diyos ko po! Sana, kapag kayo ay naglingkod sa Panginoon, tatandaan nyo, pumasok man kayo sa simbahan o hindi, bininyagan kayo ng Katoliko na simbahan ng pare sa pamamagitan nila. Ilagay mo sa isip mo, sa utak mo, na isa kang tao at hindi ka hinayop. Diyos ko po! Ganun nga sila guys, mga gago. Pilipino o kung ano man, ang tao dito sa country ito ay mga siraulo, mga mamamatay tao, mga mukhang pera, mga tanga. Tapos lahat, ay iniisip nila, lahat ng tao, lahat ng tao, pwede nilang gaguhin, pwede nilang isampal ang mga permanent. Sabi nyo, kapag umuwi ako ng Pilipinas, ay, gusto ko kasi lumayas din kayo sa Denmark. Total, di ba, kapag gold digger, kailangan uuwi ng Pilipinas, lumayas kayo ng Denmark, kasi uuwi ako ng Denmark. Ay, yan, ng Pilipinas.
Galing Denmark, yeah. Diyos ko po! Kailan kayo lalayas mga gold digger sa Denmark? Diyos ko po! Pwe.